Magandang umaga po sa inyong lahat mga giliw na tagapakinig at muli po ay nagpapasalamat po ako sa muli niyo pong pagpapaunlak sa akin upang madalaw ko kayo diyan sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng programang ito. Maraming salamat pong muli. Well, sa umagang ito, ang ating pong paksa ay may kinalaman po again sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, ang ating pong paksa ay may kinalaman sa magiging estado ng mundong ginagalawan natin bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Dapat kasi maging handa tayo sa bagay na to eh. Malaking tulong po ito bilang mga Adventista, bilang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoong Hesus. Well, ang ating pong tanong ay ganito, ano nga po ba o ano kaya ang haharapin ng mundong ito sa pagdaan ng mga panahon? Habang ang panahon ay papalapit ng papalapit, ano nga kaya ang magiging kinabukasan ng mundong ito? Mayroon pa bang tsansa o pagkakataon na ang mundong ito ay maging mabuti, na ang mga taong nakatira dito ay magbalik loob sa Diyos, magsisi sa kanilang mga kasalanan, na araw-araw nilang ginagawa, minu-minuto? May pagkakataon pa ba mga kapatid? Yan ang ating magiging tanong sa umagang ito. Well, alam niyo po, kung Biblia po ang ating tatanungin, wala na pong pag-asa na ang mundong ito ay bumuti pa sa Diyos. Wala na po, kung Biblia ang ating tatanungin. Pakinggan ninyo, ang sinasabi ng awit ni David sa Kapitulo 7, ang talata po ay 11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Well, nakakalungkot pong isipin mga kapatid na ang Diyos may galit araw-araw. Sa isang mapagmahal na anak, kung kayo ay isang mapagmahal na anak at nararamdaman ninyo na yung inyong nanay o yung inyong tatay galit araw-araw, hindi man sa inyo pero nararamdaman ninyo parang mukhang 2 linggo ng masama ang loob ni tatay o 2 linggo ng masama ang loob ni nanay na hindi naman niya sinasabi kung ano yung ikinasasama ng loob niya, nakakaapekto to sa atin eh. Pati tayo naaapektuhan nito. Pwede tayong malungkot, pwede nga tayong magalit eh, makakaramdam din tayo ng galit at parang gusto nating awayin yung taong nagpapagalit o nagpapasama ng loob sa ating magulang. Well, bilang anak ng Diyos, dapat nararamdaman din natin ito mga kapatid. Tayo nga lang mga tao, subukan ninyo mga kapatid, magalit araw-araw. Yung araw-araw kang stress, araw-araw mainit ang ulo mo, kung ang lifespan mo ay 70 or 80 years old, baka kung ikaw ay magiging ganito, katulad ng Panginoon, baka ang lifespan mo maging nasa 30 na lang o 40 eh. Mahirap mga kapatid. Mabigat ito sa kalooban at nakakabawas ito ng lifespan ng tao, yung siya'y araw-araw na galit. Mabigat to sa buhay. Nagdadala ito ng sarit-saring, sakit, ayon sa siyensya, yung ikaw ay araw-araw na stress. Pero ang Panginoong Diyos, mabuti na lang ang Diyos ay hindi nagkakasakit, hindi namamatay. Imagine niyo mga kapatid, ilang libong taon na ang mundo ngayon. Magpipitong-libong taon na ang mundo ngayon. Mula pa nang lalangin si Adan at si Eva hanggang sa mga oras na ito. Masama lagi loob niya eh. Araw-araw yan, minu-minuto. Pakinggan ninyo. Kapitulo 2, ang talata po ay 5 ng mga awit ni David. Kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at babagabagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Ang Diyos mayroong sama ng loob eh. At yan po ay araw-araw dahil sa walang katigil-tigil na kasamaan sa lupa. So tayo bilang mga anak niya, huwag na tayong dumagdag doon sa dahilan ng kanyang ikinagagalit. Wag na tayong sumahog doon, wag na tayong dumagdag doon mga kapatid. Manapa ang gawin natin, kung siya'y araw-araw galit, gumawa tayo ng mabuti araw-araw. Para araw-araw kung siya man ay galit, at least napapagaan natin yung kanyang kalooban. Napapangiti natin ang ating Panginoong Diyos. So ngayon ang tanong natin ganito, balik tayo doon sa tanong natin kanina sa una. Mayroon pa ba tayong inaasahang mabuti dito sa mundong ito? Mayroon pa bang bright future, sabi nga nila? Meron pa bang magandang mangyayari sa mundong ito bago dumating ang ating Panginoon? Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Lucas, ang kapitulo po ay 17, talatang 26. At kung paanong ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe,
ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. So sabi ng Panginoong Hesus, bago siya dumating o sa kanyang kaarawan, kung paanong ang nangyari ng mga kaarawan ni Noe, ganun din ang mangyayari sa kanyang sa kaarawan ng anak ng tao. Tanong, ano bang nangyari nung panahon ni Noe? Na ang sabi niya ay mangyayari din ito sa kanyang pagbabalik. Pakinggan ninyo, sa Henesis, ang kapitulo ay 6, talatang 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. So mga kapatid, gaano kabigat? Gaano kabigat? Sabi kasi ng Diyos, sabi niya sa aklat sabi ng Diyos nung nakita niya yung kasalanan ng tao sa panahon ni Noe. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Tatanungin ko sa kayo mga kapatid, gaano kabigat itong mabigat na sinasabing ito? Bibigyan ko kayo ng ideya mga kapatid kung gaano kabigat ang kasalanan ng mga tao nung panahon ni Noe. Pakinggan ninyo sa unang Korinto, ang kapitulo ay 1, talatang 25. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Ano sabi ni Pablo? Yung marunong, yung kamangmangan ng Diyos, lalong marunong kaysa sa tao. Yung kahinaan ng Diyos, mas malakas yon kaysa sa lakas ng tao. Sabi ng Diyos, mabigat. So kung sinabi ng Diyos na mabigat ang kasalanan, isipin ninyo mga kapatid, i-imagine ninyo gaano kabigat ito sa tao. Diyan magkakaroon kayo ng ideya. Kung ito'y mabigat sa Diyos, lalo pa kaya ito sa tao. Baka 7 ulit ang bigat nito sa pinakamabigat na bagay sa lupa. Kita nyo? Mag-isip kayo ng pinakamabigat na bagay sa lupa. Yung binuhat ng isang atleta, ilang pounds yun? Hindi ko lang alam, pero mukhang mabigat yun. Iyon, mabigat yun sa tao. Pero itong sinasabi ng Diyos, pag sinabi niyang mabigat, ito ay, ito ay base sa panukat ng Diyos. At alam naman natin, sabi nga ni San Pablo, ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong sa tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa tao. So dito nagkakaroon tayo ng ideya mga kapatid, sa batas ng tao, tatanungin ko kayo. Sa batas ng tao, ano ang pinakamabigat na krimen? Di ba? Ang pinakamabigat na krimen sa batas ng tao is murder, pagpatay. Kaya kapag ang kaso mo murder, dalawa lang ang pwedeng maging hatol sa iyo. It's either habang buhay na pagkakakulong, reclusion perpetua, o parusang bitay kung may bitay sa isang bansa. Yun na yung pinakamabigat na kasalanan ng tao sa batas ng tao, yung murder. Pero alam nyo ba, ang murder napapatawad ng Diyos? Napapatawad ng Diyos yan kung magsisisi ka, lalo't nagawa mo yun dahil hindi mo pa nakikilala yung kanyang kalooban, hindi mo pa nakikilala ang Diyos. Kita nyo si San Pablo. Si San Pablo, ano ba dati si San Pablo? Mamamatay tao si San Pablo. Pero nang kahabagan siya ng Panginoong Diyos, siya ang naging apostol sa mga hentil. Kita nyo, yung pamamahalang ibinigay sa kanya. Sa kabila yan ng kanyang madilim na nakaraan. Pero iyan ay sa sukatan ng tao. Napapatawad nga ng Diyos yan Pero itong sinasabi niya sa Henesis, mabigat ang kasamaan ng tao. Gaano kabigat ito mga kapatid? Doon din mapapansin natin, makikita natin yung sagot. Ulitin lang natin yung basa. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Gaano kabigat yung kasamaan ng tao sa lupa? Ang buong haka ng kanyang pag-iisip. Wala nang puwang yung mabuti sa isip niya. Wala nang pwesto yung bagay na mabuti sa isip niya. Ang mga tao nung panahon ni Noe, hindi na nakakaisip ng mabuti. Lagi na lang masama. Ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Sa batas ng tao, yung pinakamabigat na kaso, di ba nabanggit ko sa inyo, kapag ang kaso mo is murder, dalawa lang ang pwedeng kapuntahan mo. It's either reclusion perpetua o bitay kung may bitay.
sa panahon ni Noe, dahil sa kabigatan ng kasalanan ng mga tao, anong naging hatol ng Diyos, mga kapatid? Pakinggan ninyo, sa Henesis, Kapitulo 6, ang talata po ay 7. Pakinggan ninyo kung anong naging hatol ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung kasalanan ng panahon ni Noe, wala nang patawad yun. Hindi nga sinabi ng Diyos, bibigyan ko pa sila ng pagkakataon, hahayaan ko si Noe mangaral sa kanila para manumbalik sila. Hindi na nagpatawad ang Diyos. Kasi sobrang bigat na ng kasalanan ng tao eh. Hindi na siya nagpatawad. Nagbaba na agad siya ng hatol at ang hatol niya, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. At hindi lang tao, pati hayop, isinama niya. So, ang tanong natin, meron pa ba tayong inaasahang mabuti na mangyayari sa lupa? Wala na. Bakit? Kasi sa pagdaan ng panahon, lalong sasama ng sasama ang mga tao. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung paanong sa mga kaarawan ni Noe, ganon ang kaarawan ng anak ng tao. Sasama ng sasama. Mauulit yung nangyari sa panahon ni Noe. Wala ka nang aasahan na mabuti sa mga panahong yon, mga kapatid. Pakinggan ninyo, babasa tayo ng ibang salin ng Biblia para mas malinaw, ano. Basahin ulit natin yung Henesis Kapitulo 6, ang talata ay 5. Dito sa saling Magandang Balita Biblia, ito'y lumang salin ng Magandang Balita, the Filipino version. Ang sabi dito, at nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Wala na itong iniisip na mabuti. Dito sa isang salin, sa Darby, ito'y isa pang salin ng Biblia, and God seeing that the wickedness of men was great on the earth, and that all the thoughts of their heart was bent upon evil at all times. Evil at all times. Bago siya dumating, makikita ninyo na ang tao wala nang iisiping mabuti sa kapwa. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ito ba nangyari na ba ito? Ito bang ganitong senaryo sa panahon ni Noe, nangyari na ba ito sa ating panahon? Hindi pa nangyayari yan. Bakit? Kasi nakakakita pa tayo ngayon. May mga tao ngayon, meron pa namang malasakit sa kapwa. Diba? Kapag sakuna, nakakakita tayo ng mga bayanihan, ng mga kababayan nating nagtutulungan. So, ano ibig ko sabihin? Nangyayari pa sa panahong ito na ang tao, meron pang concern sa kanyang kapwa. Meron pang pagmamahal, may pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Pero, itong nangyari sa panahon ni Noe, hindi pa ito nangyayari sa atin, mga kapatid. Hindi pa ito nangyayari sa panahong ito. Na ang tao, wala nang naiisip na mabuti. Na ang tao, wala nang puwang sa kanyang puso ang anumang bagay na mabuti. At sabi sa Darby, evil at all times. Ang tanong natin, mga kapatid, ganito. Bakit ganito kasama ang tao nung panahon ni Noe? Ano bang nangyari? Anong meron nung panahon ni Noe? Bakit sobrang sama ng mga tao na halos wala na silang, wala na talaga silang maisip na mabuti? Lahat na lang puro masama, sabi ng Biblia. Ano bang meron nung panahon na yon na itong mangyayaring ito ay pwedeng maulit naman sa ating panahon kung bakit ang mga tao magiging masama, nakasing sama ng mga tao nung panahon ni Noe? Pakinggan ninyo. Sa Henesis, ang kapitulo ay 6, talatang 1, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So, anong meron nung panahon ni Noe? Bakit sobrang sama ng mga tao? Sabi kasi ng Diyos, yung kanyang espiritu hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanan. Bakit? Sapagkat siya'y laman. Ano bang ibig sabihin nito? Mga kapatid, kung babasahin ninyo sa Septuagint, yung Septuagint, ito yung Greek translation ng Old Testament. Ang ginamit dyan, sabi kasi dyan, hindi makikipagpunyagi. Yung salitang makikipagpunyagi sa sali ng Septuagint, ang nakalagay dyan is katameno. Katameno. Na ang ibig sabihin ay mananatili. Yung salitang makikipagpunyagi sa Greek,
Septuagint, yan ay katameno, na kung lilinawin natin sa Tagalog ay mananatili. So, majority ng mga translation ng Biblia ay sang-ayon dyan o pabor dyan sa katameno, sa salitang mananatili. Dapat ang nakalagay dyan, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakilanman sapagkat siya'y laman. Yan po yung nandoon sa salin ng ang bagong ang Biblia. Basahin nga natin yung ang bagong ang Biblia. Ang sabi dito, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Yan mga kapatid. So ang dahilan pala kung bakit ang mga tao sobrang naging sama nung panahon ni Noe kasi binawi ng Diyos yung kanyang espiritu. Sabi niya, ang aking espiritu ay hindi mananatili lagi sa tao dahil siya'y laman. Yung mga tao pala nung panahon ni Noe, sila'y laman. Anong ibig sabihin nito? Bakit binawi ng Diyos ang kanyang espiritu nung panahon ni Noe? Sabi diyan, dahil sapagkat siya'y laman. Ano bang ibig sabihin ng sapagkat siya'y laman? Na dahil dito, kaya binawi ng Diyos yung kanyang espiritu. Pakinggan ninyo. Sa Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagkaalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Sa 8, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Yung pala ibig sabihin nun, ano? Pag sinabing siya'y laman, kasi hindi naman yung literal na laman ang tinutukoy dyan eh. Yung kanyang kaisipan, kaisipan ng laman. At ang sabi, ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away sa Diyos sapagkat hindi na pasasakop sa kanyang kautusan at hindi nakakalugod sa Diyos. So yung mga tao nung panahon ni Noe, sila'y laman. Ibig sabihin, ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pamumuhay ay puro panlaman at ito ang naging dahilan kung bakit binawi ng Diyos ang kanyang espiritu. Inalis ng Diyos yung espiritu niya eh. Ano ba ginagawa ng espiritu sa tao? Yung santong espiritu na galing sa Diyos. Pag yan ay nasa tao, ano trabaho ng Espiritu Santo? Pakinggan ninyo sa Hebreo 9, ang talata ay 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yung palang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yan pala ang naglilinis ng budhi ng tao. Ano ba yung budhi? Yun yung konsensya. Yung konsensya, yung bumubulong sa'yo na wag kang gagawa ng masama, yung konsensya. 'Di ba sabi nga sa expression ng tao, wala kang konsensya. Yung konsensya kasi yung bumubulong sa iyo na wag mong ituloy yung bagay na masama na gagawin mo. Sa malalim na salitang Tagalog, yan ay budhi, ibig sabihin ng konsensya. At ang naglilinis ng konsensya, yung dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang trabaho ng Espiritu Santo. Halimbawa, napipigilan kang gumawa ng masama, pakiramdam mo parang may bumubulong sa'yo, Huwag mong gawin yan, masama yan, huwag mong ituloy. Konsensya yon. At ang nagtatrabaho doon sa konsensya na yon, yun yung Espiritu Santo ng Diyos. Yun, mga kapatid. Kapag mayroon kang naririnig na huwag mong ituloy yan, masama yan, nagtatrabaho yung Espiritu Santo doon sa konsensya mo. Sa panahon ni Noe, inalis ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa tao. Kasi yung tao, puro panlaman na lang yung ginagawa niya eh. Wala na siyang takot sa Diyos. Hindi na siya nagpapasaklaw sa Diyos. Puro panlaman yung kanyang ginagawa. Kaya binawi ng Diyos yung kanyang espiritu sa tao. At yung espiritu ng Diyos na naglilinis ng konsensya ng tao, nawala na sa tao. Nawala na sa kanila. Kaya ang tao, ang buong pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Hindi na siya nakakaisip ng mabuti. Bakit? Wala na yung espiritu ng Diyos, wala na yung budhi, wala na yung konsensya, hindi na niya alam kung anong mabuting, hindi niya na alam kung paanong gumawa ng mabuti. Yan ang nangyari nung panahon ni Noe. At yan po ay mangyayari pagdating ng panahon, mga kapatid. Na ang tao wala ng konsensya. Nakakita na ba kayo ng tao walang konsensya? Kung mabalitaan ninyo,
Yung babae na winakwak yung tiyan ng isang taong gulang na bata. Winakwak yung tiyan. Binidyohan pa yun eh. Ang amo-amo ng mukha niya sa picture, ano? Pero ganun pala kademonyo yung ginawa niya dun sa bata na yon. Nakalimutan ko lang pangalan nun eh. Yung taong kahit umiiyak na sa pagmamakaawa yung kapwa mo tao, talagang gigipitin mo pa, iipitin mo pa, at masaya ka pa na makita siyang nahihirapan, parang natutuwa ka pa. Yung taong walang pakundangan kung pumatay ng kapwa-tao, nakala mo pumapatay lang ng lamok, ginahasa na niya, pinatay pa, dinaganan pa ng bato sa ulo. Yung matanda, nagwi-withdraw sa ATM, sukat nilapitan ng isang kabataan, ginilitan eh. Ninakaw yung perang winidraw ng matanda. Hindi mo na lang kinuha yung pera, pinatay mo pa. Nasaan ang konsensya mo doon? Yung ama na ginahasa yung kanyang anak na nakadiaper pa. Yan ang gawain ng taong walang konsensya, mga kapatid. At lahat ng tao nung panahon ni Noe walang konsensya. Sabi ng Diyos, mauulit yan, sabi ni Kristo. Mauulit yan sa huling panahon na hindi ka na makakakita ng mabuti kahit katiting sa lupa. Ang mga tao, ang ugaling hayop na. Wala nang nakakaintindi. Wala nang nakakaunawa sa bagay na mabuti. Wala nang nakakaunawa sa pakiramdam ng kanyang kapwa. Basta siya, magawa niya lang yung gusto niya. Ganun ang hayop eh. Basta siya makakain lang kahit patayin niya yung kapwa niya hayop. Tatanungin ko kayo mga kapatid. Pag dumating yung ganung panahon sa lupa na ang tao wala nang konsensya, wala nang naiisip na mabuti, ang kanyang ugali ay ugaling hayop na lahat ng tao. Palagay nyo, ano kayang environment meron ng lupa, mga kapatid? Matutupad ngayon yung sinabi ni San Pablo na ang mundo hindi na safe. At totoo naman yun. Sino ba naman magsasabi na safe pa ang mundo pag ganun na? Na ang tao wala nang konsensya, wala nang naiisip na mabuti, hindi na nakakaintindi ng mabuti, ng nararamdaman ng kanyang kapwa. Safe pa ba yung ganun? Matutupad ngayon yung sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 3 ang talatay 1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib eh. Bakit? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Pag ang tao naging maibigin sa sarili yan, wala nang ibang gagawin yan, kundi yung pabor na lang sa sarili niya. Wala siyang pakialam kahit maapak-apakan pa niya yung kapwa niya. Ano pa? Maibigin sa salapi. Ang tao, handa nang pumatay para sa pera. May nabalita nga dati, di ba? Umupas yan ng serial killer sa halagang 2,000. Kita nyo, buhay ng tao, 2,000. Bakit? Para sa pera. Pumapatay sila. Ano pa? Mga mayayabang. Ayan, daming mayayabang ngayon eh. Pwedeng pagmula ng away, yan yung kayabangan. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mga palamura, konting salita, mura. Lahat ng salita may mura. Masuwayin sa mga magulang, mga kabataan na walang respeto sa magulang, na di bali ng maging masamang anak, basta maging mabuting kaibigan. Yan ang katwiran ng mga batang walang respeto sa magulang. Pagdating sa barkada, mabilis. Pagdating sa magulang, wala. Magagalit pa sa magulang pag pinagsabihan eh. Ano pa? Mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, yan, mga mandaraya, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Well, nakakakita na tayo ng mga ganito, mga kapatid. Mga mayayabang, mga walang respeto sa mga magulang, mga palabintangin, etc., etc. Pero, hindi mo pa masasabi, although meron ng mga ganyan ngayon, hindi mo pa masasabi na mapanganib eh. Pwede ka pa naman lumabas dyan. Meron pa naman batas na umiiral na pwedeng magtanggol sa'yo. Meron pa naman mga law enforcer na pwedeng manghuli ng mga masasamang tao.
Pwede pang merong mga law enforcer na magsalba sa sa gitna ng panganib. Hindi pa naman ganun kapanganib ang mundo ngayon. Makakalabas ka pa naman ng maayos, makakauwi ka pa rin sa bahay nyo ng maayos. Pero yung sinasabi ni Pablo, darating ang panahong mapanganib. Talagang mapanganib ito, mga kapatid. Hindi pa natutupad yan yung sinabi ni Pablo na darating ang panahong mapanganib. Bakit? Hindi pa naman ganun kapanganib ngayon eh. Pero yung sinasabi ni Pablo ay talagang mapanganib. Sa wikang Ingles, ang ginamit dyan ay perilous. Diba? Perilous. Ano ba ang kahulugan ng perilous? Kung tignan nyo yan sa dictionary, ang ibig sabihin yan, full of danger or risk. Diba? Full of danger. Punong-puno ng panganib and or risk, sabi dyan. Alam nyo ba mga kapatid kung anong itsura ng isang panahong mapanganib? Anong klaseng environment meron sa isang panahon na mapanganib? Pakinggan ninyo. Sa Deuteronomio, ang kapitulo ay 28, talatang 66. Ang sabi ng Biblia ganito, ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo. Mabibitin daw yung buhay mo sa pag-aalinlangan. Yung buhay mo malalagay sa alanganin. At ikaw ay matatakot gabit araw. At mawawala ng katiyakan ang iyong buhay. 67, sa kinaumagahan ay iyong sasabihin, sana'y gumabi na. At sa kinagabihan ay iyong sasabihin, sana'y mag-umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. Ganyan po ang tanawin o buhay sa isang panahong mapanganib, mga kapatid. Ang tawag nga ni Mrs. White dyan the reign of terror. Pag dumating na yung ganyang panahon, reign of terror na. Yan ang terminong ginamit ni Mrs. White. Yan po ay isang yugto ng kasaysayan sa bansang France. Kasi yung France ay nagkaroon din ng tinatawag na reign of terror. Sabi ni Mrs. White, mangyayari yan sa huling panahon. Pakinggan ninyo. Anarchy is seeking to sweep away all law, not only divine but human. The centralizing of wealth and power, the vast combinations for the enriching of the few at the expense of the many, the combination of the poorer classes for the defense of their interests and claims, the spirit of unrest, the riot and bloodshed, the worldwide dissemination of the same teachings that led to the French Revolution, all are tending to involve the whole world in a struggle similar to that which convulsed France. Yan yung reign of terror sa bansang Pransya. At ang sabi ni Mrs. White, mauulit yan. Mararanasan yan ng buong mundo na ang mundo magiging mapanganib. Ulitin nga natin yung basa, anong itsura ng isang mundong mapanganib. Deuteronomio 28:66, ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawala ng katiyakan ng iyong buhay. Sa kinaumagahan ay iyong sasabihin, sana'y gumabi na, at sa kinagabihan ay iyong sasabihin, sana'y mag-umaga na, dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. At yung panahon na yan, terror talaga yan, mga kapatid. Terror talaga yan. Masyadong mapanganib, napaka-mapanganib. Bakit po? Wala nang konsensya mga tao Binawi na kasi ng Diyos yung kanyang espiritu. At kung wala na yung Espiritu Santo, sino pang magpapaalaala sa tao na may Diyos? Kaya lang naman tayo nakakaisip na magsisi, bumalik sa Diyos, tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos, dahil sa udyok ng Espiritu Santo kung inalis mo yung Espiritu Santo na yan, anong mangyayari sa palagay nyo mga kapatid? Terror talaga ang mangyayari. Wala nang mabuti. Wala nang kaalaman tungkol sa Diyos. At alam nyo kung anong klaseng mundo, ang isang mundo na wala nang kaalaman tungkol sa Diyos. Pakinggan ninyo sa aklat ng awit ni David, Kapitulo 53, ang talatay 2 hanggang 3. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay, walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa.
Sabi ng Biblia, nagkakasama silang naging mahalay. Kaya kita nyo, nung panahon ni Lot, yung kasing panahon ni Lot, pareho lang yun ng panahon ni Noe. Pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa Lucas, ang kapitulo ay 17, talatang 27. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. So sabi ng Panginoong Jesus, kung papaanong sa mga araw ni Lot, ganun din ang mangyayari sa kaarawan ng tao. Ano bang nangyari sa kaarawan ni Lot? Ano bang klaseng mundo mayroon nung panahon ni Lot? Sa Sodoma. Pakinggan ninyo, sa Henesis, ang kapitulo ay 19, mula 4 hanggang 10. Dito sa Filipino version, basahin natin mga kapatid. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo't sisipingan namin. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong yan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng anong aming gagawin? Tumabi ka kung hindi mo gustong masaktan. At itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. So nakita nyo mga kapatid, sino itong mga taong ito? Mga bata, mga matanda, lahat ng tao, lahat ng lalaki ang sabi ng Biblia. Hindi lang sa Sodoma, kundi meron ding mga taga-ibang lugar. Anong ginawa nila? Garapalan yung ginawa nilang kasamaan dito sa kay Lot, mga kapatid, magkakasamang naging mahahalay itong mga lalaking ito. Walang pinipiling oras ito. Patulog na sila Gabi na kasi yan nung nangyari yan. So, nagdatingan yung mga tao at ang sabi nila kay Lot, ilabas mo yung bisita mo, sisipingan namin. Kita mo, anong klaseng espiritu meron itong mga taong ito? Walang pinipiling oras, walang pakundangan sa gusto nilang gawin. Biruin mo, panauhin niya yun Yun ang gagawin mo. At nung hindi sila pinagbigyan, gusto pa nilang wasakin yung bahay ni Lot. Ganyan kagarapal ang mga tao nung panahon ni Lot. Para silang mga hayop. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung papaanong sa mga kaarawan ni Lot. Ibig sabihin, mangyayari yan mga kapatid sa mga huling araw. Mangyayari po yan. Ang panahon ay magiging mapanganib. Aalisin ng Diyos ang kanyang espiritu sa mga tao. At ang mga tao ay mawawala ng konsensya. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. So yan mga kapatid, ang kahihinatnan ng mundo sa pagdating ng mga panahon bago dumating ang ating Panginoong Jesus. At alam nyo ba, kahit karapatan ng babae, mawawala na rin sa mga araw na yon. Kawawa ang mga babae pagdating ng mga kaarawan na ang mga tao ay maging katulad na ng mga tao nung panahon ni Lot at ni Noe. Bakit? Kung babae ka at kursunada ka ng isang lalaki, wala kang magagawa. Gagawin niya ang lahat, makuha ka lang. Kahit may asawa na siya, kahit may asawa ka pa. O kaya, kung wala ka pa sa tamang edad, kung gusto ng magulang mo na ipakasal ka na, dahil siguro meron ding perang alok, pwedeng pumayag yung magulang mo. Kasi ang mga tao magiging maibigin na sa salapi Kaya kahit anak ka pa nila, kapag hinarapan mo ng pera yan, mawawalan yan ng sense ng pagkamagulang. Bakit? Nasa Biblia ba yan? Pakinggan ninyo. Sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 24, talatang 38. Dito sa isang salin ng Biblia, CJB,
Sabi dito, back then, before the flood, people went on eating and drinking, taking wives and becoming wives right up till the day Noah entered the ark. Sabi diyan, taking wives, kuha ng asawa. At maraming nagiging asawa. Kung dalaga ka naman at gusto kang asawahin ng isang lalaki, baka mismong magulang mo ibenta ka na. Kasi ang mga tao magiging maibigin sa salapi, wala nang konsensya eh. Pakinggan ninyo, sa isang salin ng Biblia, sa ang salita ng Diyos, ang sabi diyan sa Mateo 24:38, at ito ay sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom. Sila ay nag-aasawa at ipinakikipagkasundo sa pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Posible bang mangyari yan, mga kapatid? Posible yan. Bakit? Ganyan ugali ng mga tao sa panahon ni Lot eh. Pag ginusto nila, talagang kukunin nila sa kahit anong paraan. Dadahasin ka nila, talagang pipilitin nila, pipwersahin nila. At ang mga tao magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, kaya walang walang kamakamag-anak eh. Walang kamakamag-anak pag nakarinig na ng kalansing ng pera. Yan ang mangyayari sa mga huling panahon. So kapag binawi na yung Espiritu ng Diyos, wala nang magpapaalaala ng tungkol sa Diyos sa mga tao. Wala nang aakay sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Wala nang magpapakilala ng tungkol sa Diyos kapag wala ng Espiritu Santo ng Diyos sa lupa. Yung kasi ang trabaho ng Espiritu Santo eh. So bukod dito, sa mga nakita natin na ang tao ay magkakasamang magiging mahahalay, ano pang pwedeng mangyari? O ano pang pwede nating masaksihan sa mga panahon na wala ng kaalaman tungkol sa Diyos? Pakinggan ninyo sa aklat ni Hosea, Kapitulo 4, mula 1 hanggang 3. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga nananahan sa lupain, sapagkat walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Diyos sa lupain. Wala, kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat, pagpatay, pagnanakaw at pangangalo niya. Sila'y nagsisidaluhong at nagkakabubuan ng dugo. Kaya't ang lupain ay tatangis at ang bawat tumatahan doon ay manglulupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid. Oo, ang mga isda rin naman sa dagat ay mahuhuli. Yan, mga kapatid. Puro pagpatay, nagsisidaluhong sila, sabi dito, at nagkakabubuan ng dugo. Puro patayan, mga kapatid, puro gera pag nawala ng Espiritu Santo sa lupa. Kaya't ang lupa tatangis at ang bawat tumatahan doon ay manlulupaypay. Ito pa, mga kapatid, may ipapakita ako sa inyo. Nung inalis yung Espiritu Santo ng Diyos sa panahon ni Noe, may nangyari sa lifespan ng tao nung panahon ni Noe, nung alisin ng Diyos ang Espiritu Santo niya sa tao. Pakinggan ninyo, sa Henesis, Kapitulo 6, balikan lang natin ito, ang talata ay 3, sa ang bagong ang Biblia. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Noong bago magkagunaw, mga kapatid, ang lifespan ng tao umaabot ng mahigit 900 years eh. Bago magkagunaw, ang buhay ng tao umaabot 900 years. Pinakamatanda nun si si Methuselah. Si Methuselah na umabot ng 969 years. Ang pinakabata nun si Lamech. Si Lamech, ang buhay niya lang is 700 years lang. Isipin niyo, mga kapatid, ito naisip ko lang naman, gaano kaya kung ganito ang buhay ng mga tao noon, 900 tapos pinakabata 700 years, ano kayang itsura ng 100 years old, 100 years old, baka yung 200 years old, baka mukha pang 20 anyos lang yan eh. Kasi yung pinakamatanda, 900 years. Ano kayang itsura ng edad 100 or 200 years? Siguro baka ang itsura niyan mga nasa 20 anyos, baka mga nasa 30 anyos lang yan. Isipin nyo, 200 years old ka na, pero ang itsura ng mukha mo parang 20 pa lang. Ganyan ang mga tao nung panahon ni Noe. Pero, nung bawiin ng Diyos, yung kanyang espiritu, ang sabi niya,
ang buhay ng tao ay magiging hanggang 120 na lang. So, ang laki ng ibinaba, ano? From 900 or 700 na lang, naging 120 years na lang ang buhay ng tao. Kaya pagkatapos ni Noe, sa bagay, si Noe, naging 900 mahigit pa yung buhay niya. Pero kung babasahin ninyo ang Biblia, mula kay Sem, kay Ham at kay Japheth, yung mga apu-apuan na nila, bumaba na lang yan ng 200 or mahigit 100 hanggang sa maging 100, maging 120 na nga. So, unti-unti nang bumaba. Ang laki ng ibinagsak ng lifespan ng tao nung inalis ng Diyos ang kanyang espiritu sa lupa. Tandaan nyo mga kapatid, bago dumating ang panahon, aalisin ng Diyos ang Espiritu Santo niya sa lupa. At kung paanong bumagsak ang lifespan ng mga tao nung panahon ni Noe, ganun din ang mangyayari sa mga huling araw pag nangyari na ito. Baka ang buhay na lang ng tao nasa 20 na lang o nasa 30 o 40. Ngayon pa lang mga kapatid, paghandaan nyo na itong bagay na ito. Dahil darating ang panahon, ang lifespan ng tao mas maiksi pa, mas mababawasan pa pag inalis na ng Diyos ang kanyang espiritu sa lupa. Kaya ngayon pa lang, matuto nyo ng pahalagahan yung katawan ninyo. Sumunod kayo sa batas ng kalusugan. May batas ng kalusugan. Huwag nyong sabihin na hindi naman yan pang espiritual, hindi naman yan pang kaluluwa. Hindi, apektado ang kalusugan sa pagbulusok ng espiritual na pamumuhay ng tao. Habang nadidegrade ang spirituality ng tao sa lupa, nababawasan at nababawasan ang kanyang buhay. Mag-ingat kayo sa mga iniinom ninyo, sa mga kinakain ninyo, sa mga itinuturok sa inyo. So, iyan mga kapatid. Kasi magkakaroon yan ng masamang epekto sa katawan natin. Tandaan ninyo mga kapatid, si Satanas ay mamamatay tao. At pag ang mamamatay tao, alam mo naman kung anong trabaho ng mamamatay tao, pumatay. Ayaw ng mamamatay tao na mabuhay ka pa. Ganun si Satanas Dahil siya'y mamamatay tao, ayaw ni Satanas na mabuhay ka pa ng matagal. Kaya gagawa't gagawa si Taning o si Satanas sa mga huling panahon para ang tao mabawasan ng buhay nila. Pakinggan ninyo ang karakter ni Satanas dito sa Juan Kapitulo 8, ang talatay 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Mamamatay tao yan si Satanas at ayaw niyan na tumagal ang buhay mo. So, kapag naging kanya ka na, padadaliin niya na yung buhay mo. Kasi, kumbaga, nakuha ka na ng demonyo, nasa ilalim ka ng kanyang kapangyarihan, pabibilisin niya na yung buhay mo. Bakit? Para wala ka ng pagkakataon na magsisi. Kung dumating man yung Panginoong Jesus at maganap man yung pagkabuhay na mag-uli, pag nabuhay ka ulit, ang diretso mo, impyerno na. Wala nang pag-asa. Ganyan ang plano ni Satanas Kaya ngayon pa lang mga kapatid, maikli lang po ang buhay. Maikli lang. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tayo'y isang singaw, sabi nga ni Santiago. Tayo'y isang singaw. Hindi natin alam kung anong ilalabas ng kinabukasan. So, habang may buhay, gumawa tayo ng mabuti. Maglingkod tayo sa Diyos habang may lakas pa tayo. Dahil baka kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, bigla tayong utasin ni Satanas. Alam nyo mga kapatid, mahirap isa-isahin, mahirap ilarawan kung anong klase ng mundo ang dadatnat natin sa mga panahon na mauulit yung panahon na nangyari sa panahon ni Noe at ni Lot. Hindi natin mai-imagine kung anong klaseng mundo ang magkakaroon tayo sa mga panahong yan. Kaya siguro sa mga susunod na pagkakataon, kasi kung iisa-isahin ko yan, aabutin tayo ng 5 oras dito. Pero sa mga susunod na pag-aaral natin, sa mga susunod na paksa, sasabihin ko sa inyo kung ano pa ang, sa tulong ng Diyos, kung ano pa ang pwedeng makita natin o asahan natin sa panahon bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, ang tanong natin ganito, kung ang mundo ay magiging from bad to worse. Kasi wala po talagang pag-asa kung Biblia ang ating pag-uusapan. Wala na pong pag-asa na bumuti ang mundo Magiging from bad to worse ito So, ang tanong natin, ano ang magiging katapusan nito? Ano ang ending nito, mga kapatid? Alam nyo, ang Diyos, binasa natin kanina,
ang Diyos ay may galit araw-araw. May sama ng loob araw-araw. Sa loob ng kulang-kulang 7,000 taon, araw-araw, oras-oras, nakakakita siya ng mga bagay na magpapasama ng kanyang loob. For almost 7,000 years, ganun yung kanyang nakikita. At sino ba namang hindi sasama ang loob? Napakabuti ng Diyos kasi Napakabait niya, napakabuti niya. Nakipagtipan siya, ibinigay niya yung kanyang tipan. Alam naman natin kung anong meron sa tipanan. Meron diyang mga kasunduan at mayroong mga pangako. Pag ginanap mo itong kasunduan na ito, ibibigay ko sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng hilingin mo, ibibigay ko sa iyo basta sa isang kondisyon na susundin mo itong mga nasa kasunduan natin. 'Di ba? Yan ang tipanan Yan ang tipan na ginawa ng Diyos sa Israel nung una. Kaso yung mga katipan niya, anong nangyari? Hindi maayos kausap. Siya, sumusunod siya dun sa tipanan. Ginagawa niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Binibigay niya lahat ng pangangailangan ng Israel. Kaso ang Israel hindi maayos kausap. Sinira nila ang walang hanggang tipan ng Diyos. Pero kahit ganun, ang Diyos, nagsakripisyo pa rin. Hindi niya tuluyang itinakwil itong mga katipanan niya. Sa halip, nagbigay pa siya ng isa pang resolusyon para masagip itong tipanan na ito at itong mga katipan niya ay hindi na mapahamak. Kasi nakalagay sa kasunduan na kapag hindi mo sinunod yung nandoon, mamamatay ka. Kung sinunod mo, ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo, lahat ng hilingin mo. Pero kung hindi mo sinunod, mamamatay ka. Ang Diyos, hindi naman niya hinayaang mamatay itong mga katipan niya. Gumawa siya ng paraan para sila'y mabuhay. Ano ginawa niya? Isinugo niya yung kanyang pinakamamahal. Sino yung pinakamamahal niya? Si Kristo. Ang ating Panginoong Hesus. Yan ang pinakamamahal ng Diyos. Yan ang nagpapaligaya sa kanya sa araw-araw. Parang anak mo, halimbawa, sino bang nagpapasaya sa iyo? Kung hindi yung asawa mo, yung anak mo. Kahit anong pagod mo sa trabaho, kahit anong stress meron ka sa trabaho, pag nakita mo na yung anak mo, nawawala Kasi siya yung nagpapasaya sa iyo, nagpapaligaya sa iyo. Siya yung pinakamamahal mo. Ang Diyos, sinong pinakamamahal niya? Sinong nagpapaligaya sa kanya? Si Kristo. Pakinggan ninyo. Sa Kawikaan 8:27, ang sabi dito, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibay ng lupa, nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Nakita niyo mga kapatid, si Kristo ang nagpapaligaya sa Diyos sa araw-araw. Tayo ba? Sino bang nagpapaligaya sa atin? Araw-araw. Pwedeng yung asawa mo, pwedeng yung anak mo. Gaya nga ng nasabi ko. Ang Diyos, ang nagpapaligaya sa kanya si Kristo, yung kanyang bugtong na anak. Pero, mahihiwagaan ka. Bakit? Biruin mo yung nagpapaligaya sa'yo, siya ang isugo mo, siya ang ipambayad mo sa utang ng iba. Sinong tao sa mundo ang makakagawa nito, mga kapatid, mga tagapakinig? Sinong tao sa mundo ang makakagawa ng ginawa ng Diyos na yung kanyang pinakamamahal at yung kanyang ligaya sa araw-araw ang ibigay niya pambayad sa utang ng ibang tao? Para lang ang taong ito'y wag makulong, wag maparusahan. May makakagawa ba nun? Kaya nga, walang mangangaral sa mundo. Walang sino man tao sa mundo na bumabasa ng Biblia, kahit nabasa pa niya ang buong Biblia, walang sino man ang makakapaglarawan sa kung gaano ang sukat ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa tao. Wala. Kahit mga apostol. Sabi nga ni San Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Bakit sinabing gayon na lang? Pag sinabing gayon na lang, ibig sabihin, hindi niya na maipaliwanag, basta gayon na lang. Sinong makakagawa niyan, mga kapatid? Ngayon, tanong natin, ibinigay niya yung anak niya para ang mga tao maligtas sa kamatayan. Kasi yun yung sumpa ng kautusan yun yung sumpa ng tipan na pag hindi mo ito sinunod, mamamatay ka. Pero pag sinunod mo, lahat ng pagpapala darating sa'yo. Kaso hindi sumunod. Binigay niya yung kanyang anak na pinakamamahal, yung ligaya niya sa araw-araw. Nagsakripisyo siya. Tapos ang nakikita niya ganito, palala ng palala, habang
tumatagal ang panahon, palala ng palala. Sino ang matutuwa dito, mga kapatid? Sinong hindi sasama ang loob? Sinong hindi magagalit araw-araw? Ganyan ang nararamdaman ng Diyos, mga kapatid. Pero ang tanong natin ganito, araw-araw bang kikimkimin ng Diyos yung kanyang sama ng loob? Yung ba mananatiling nasa loob na lang niya, kikimkimin niya na lang yon? Pakinggan ninyo. Sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 3, ang talatang 5. Ganyan din yung tanong ni Jeremias eh. Sabi niya, kanya bang iingatan ang kanyang galit magpakailanman? Kanya bagang iingatan hanggang sa kawakasan? Narito, ikaw ay nagsalita at gumawa ng mga masamang bagay at sinunod mo ang iyong ibig. Yung tanong ni Jeremias, iingatan ba ng Diyos ang kanyang galit magpakailanman? Iingatan ba niya ito hanggang kawakasan? Sino sa inyo, mga kapatid, mga tagapakinig, ang sinabihan na ng magulang niya na maghintay ka? Pag sinabihan ka ng magulang mo, maghintay ka, ano sa palagay mo ibig niyang sabihin doon? Kami, nung mga bata ako, pag sinabihan ako ng nanay ko, maghintay ka, o kaya ng tatay ko, maghintay ka, alam ko na ibig sabihin nun namumutla na ako nun Pag sinabi ng magulang mo na, hintay ka, alam mo na kahulugan nun. Ang Diyos, hindi niya laging iingatan yung kanyang galit, hindi niya laging kikimkimin yung galit. Ang Diyos nagsabi sa tao, maghintay ka. Pakinggan ninyo, sa aklat ng Sefanias, Kapitulo 3, ang talata ay 8. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli, sapagkat ang aking pasya ay pisanin ang mga bansa, upang aking mapisan ang mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan, sa makatwid bagay ang aking buong mabangis na galit, sapagkat ang buong lupa ay sasakmalin ng silakbo ng aking panilibugho. Sino sa inyo nakarinig ng maghintay ka? Sinabi din ng Diyos yan sa mga tao, maghintay kayo. Alam nyo, nung nabasa ko to, meron akong pelikulang naalaala hindi ko naman siya napanood, pero naalala ko lang yung pamagat. Kapag puno na ang salop. Alam nyo, sa totoo lang sa pagbabasa ko ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos meron din palang salop. Meron din siyang salop. At kapag puno na ang salop, alam nyo na mangyayari, mga kapatid. Pakinggan ninyo, sa Roma 9 ang talatay 22. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nahahanda na sa pagkasira. Ang Diyos, meron pala siyang sisidlan ng galit, Basahin nga natin ito sa Ingles, Romans chapter 9 verse 22. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long-suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Kung ang Diyos, araw-araw nagtitimpi ng kanyang galit, mga kapatid, darating din ang panahon na yung sisidlan ng galit ng Diyos sasabog, masisira, nahahanda, sabi ni Pablo, nahahanda sa pagkasira. Sasabog yon, lalo na kapag nangyari ulit yung panahon ni Noe na ang mga tao wala nang ibang alam gawin kundi masasama. Kasi ang nagpapagalit sa Diyos, yung mga masasamang ginagawa Lalo na siguro kung ang mga tao wala nang inisip na mabuti, puro masama na lang. I'm telling you, mga kapatid, walang makakatagal kapag inilabas na niya yung kanyang galit. Wala pong makakatagal. Walang makaka-imagine kung anong itsura ng galit ng Diyos na naipon sa loob ng libu-libong taon sa sisidlan ng kanyang galit. Pakinggan ninyo, sa awit 76:7, ikaw ay katatakutan, at sinong makakatayo sa iyong paningin sa minsang ikaw ay magalit? Iyong ipinarinig ang hatol mula sa langit, ang lupa ay natakot at tumahimik. Ulitin natin, ikaw ay katatakutan, at sinong makakatayo sa iyong paningin sa minsang ikaw ay nagalit? Iyong ipinarinig ang hatol mula sa langit, ang lupa ay natakot at tumahimik. Paano hindi tatahimik? Naubos ang tao. Pag ibinaba ng Diyos ang kanyang hatol sa lupa, ubos ang lahat ng tao, mga kapatid. Pakinggan ninyo, Jeremias 4:23 hanggang 26. Aking minasdan ang lupa, at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, at narito, nagsisiyanig, at ang lahat na burol ay nagsisiindayon.
Ako'y nagmasid at narito walang tao, at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Kaya pala tumahimik ang lupa eh. Sabi sa awit 76:8, iyong ipinarinig ang hatol mula sa langit, ang lupa ay natakot at tumahimik. Paano hindi tatahimik? Pag ibinaba ng Diyos yung kanyang hatol, ubos ang tao sa lupa. Tinatakot ko ba kayo mga kapatid? Hindi ko kayo tinatakot. Pero parang gano'n na nga. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na gumagawa ka ng masama, dapat ka nga talagang matakot. Di ba yan nga yung mensaheng daladala ng Adventismo? Sa mga huling araw, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Inuutusan kang matakot sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, sabi sa Biblia. Kaya kung gumagawa ka ng masama, dapat ka talagang matakot. Sabi ni Pablo yan pakinggan ninyo. Sa Roma 13:4, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. So, dito mga kapatid, mga kababayan, nakita natin, nalaman natin na ang Diyos pala may galit araw-araw, may sama ng loob araw-araw. At habang tumatagal po, lalong tumitindi ng tumitindi ang sama ng loob ng Diyos. Hanggang sa dumating yung panahon na sumabog na yung sisidlan ng kanyang galit. So, tayo mga Kristiyano, mga nagpapakilalang anak ng Diyos, anong dapat nating gawin? Nakita nyo na, nabalitaan nyo na, ito pala ang nararamdaman ng Diyos araw-araw. Anong dapat nating gawin? At lalo pang lalalayan lalo pang titindihan ang galit ng Diyos. Habang dumarating ang panahon, lalo na sa mga huling panahon. So tayo bilang mga anak ng Diyos, ano ang magagawa natin? Mga kapatid, ganito yan. Kumbaga sa anak, pag dumating yung tatay mo o yung nanay mo galing sa trabaho, yung anak ang nagpapawi ng pagod ng kanyang magulang Yung nanay mo, tatay mo, araw-araw nagtatrabaho yan para mabuhay kayo. Yung anak, pag dumating yung magulang niya, yung anak naman ang pumapawi ng pagod ng kanyang magulang. Sinasayawan niya, kinakantahan niya, o kaya siya yung nag-aalis ng sapatos. Ewan ko kung meron pa ngayon yan. Kasi dati uso yan Ewan ko sa panahon ngayon kung meron pang ganyan ngayon. Kinakantahan niya, sinasayawan niya para lang mapawi yung pagod ng kanyang magulang. So tayo mga anak ng Diyos, anong magandang pwede nating gawin? Di ba dapat pangitiin natin ng Diyos? Kung ang Diyos may sama ng loob araw-araw, may galit araw-araw, di araw-araw din natin siyang pangitiin. Di ba ganun yun mga kapatid? Kung sila walang katigil-tigil sa pagbibigay ng sama ng loob, tayo, magbigay naman tayo ng something na makakapagpangiti sa Kanya, makakapagpalubag loob sa Kanya mga kapatid. Alam nyo kung anong pwede nating gawin? Pakinggan ninyo sa Hebreo Kapitulo 13, ang talatay 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Gusto mong mapangiti ang Diyos, kapatid? Gumawa ka ng mabuti. Sabi ko nga sa isang post ko, huwag mong hahayaan na lumipas ang araw nang hindi ka nakakagawa kahit isang mabuti lang. Huwag mong hahayaan. Kung makakita ka ng taong nahihirapan, humihingi ng tulong sa'yo, tulungan mo. Lalo may itutulong ka naman. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Huwag kang magdamot sa kapwa mo tao. Tulungan mo pag may humihingi ng tulong sa'yo. Kung may humihingi ng limos sa'yo, limusan mo. Huwag kang magtanong-tanong. Kasi dati, meron akong experience na ganyan. Meron akong nilimusan. Magnanay. Karga-karga niya yung bata. Nang hingi ng limos. Binigyan ko. Sabi nung kasama ko, bakit mo nilimusan? Parang tinuturuan mo na maging tamad Sabi ng pastor namin, sabi kasi Baptist yun. Sabi ng pastor namin, yung mga ganyan, wag mo nang lilimusan kasi parang kinukonsinti mo sila
na lalong maging tamad, na umasa na lang sa paglilimos. Ang tanong ko naman, sabi ko sa kanya, may nabasa ka ba sa Biblia? Yung pastor mo, may nabasa ba sa Biblia na pag may humihingi ng limos sa'yo, huwag mong bigyan dahil baka mamaya mamihasa? May nakasulat ba na ganon? May nakasulat ba na sinabi ni Kristo, huwag ninyong limusan yung mga humihingi ng limos sa'yo dahil tinuturuan mo silang maging tamad? Sabi ko, yung ba namang mga ganung bagay, ki-question mo pa? They are less fortunate. Hindi sila katulad mo na meron silang inuuwi ang maayos na bahay. Hindi sila katulad mo na meron silang maayos na pagkain 3 beses isang araw o may maayos na tulugan. Yung ba namang ganung bagay, pagkakait mo ba sa kanila yon? Hindi mo naman ikakahirap kung bigyan mo sila ng 50 o 100 eh. Kasi kung magbibigay ka ng piso, wala namang mabibili na yung piso eh. Hindi sa tinatakdaan ko. Pero, mga kapatid, kung tutulong tayo kung gagawa tayo ng mabuti, yung mabuti talaga. At nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Pinatubo niyang damo. At nakita niya na mabuti, napakabuti. Kung tutulong ka, yung napakabuti na. Yung mabuti. Yung ganyan, mga kapatid, hindi na dapat natin panghinayangan yan eh. Maliban na lang kung wala talaga tayo. Kung wala tayong itutulong, okay lang naman yon. Hindi naman yun masama kung wala naman talaga. Pero kung nasa kapangyarihan mo na tumulong sa kapwa, maawa, magpakita ng awa sa kapwa, gawin mo. Sabi ni Kristo, Mateo 5:42, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikuran ang sa iyo'y nangungutang. Isipin mo na lang na ginagawa mo yan hindi para sa taong tinutulungan mo. Ginagawa mo yan para kay Kristo. Just think that you're doing that thing, you're doing good not because of that person na ginagawan mo ng mabuti, kundi dahil kay Kristo. Siya na lang yung isipin mo, wag mo nang isipin yung taong tinutulungan mo. Sabi naman ni Kristo ganito pakinggan ninyo sa Mateo 25:35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagaysa, sagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Hindi mo na kailangan, kapatid, makita si Kristo, o hindi mo na kailangan na mahawakan siya o makasama siya ng personal para makagawa ka ng mabuti sa Kanya. Ang sabi niya, yamang inyong ginawa, isa-isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, kahit dun pa sa pinakapulubi, kung ginawa mo ng mabuti si Kristo, ginawa mo na rin kay Kristo. Sabi niya yan At kung ginawan mo ng mabuti si Kristo, sinong matutuwa sa palagay mo? Ang Ama. Bakit? Si Kristo yung ligaya niya sa araw-araw at pinakamamahal kahit man sino kapag ginawa ng mabuti, yung isang tao, yung taong nagmamahal doon, matutuwa sa'yo yun Pag ginawan mo ng mabuti ang isang tao, ng napakalaking pabor, yung taong nagmamahal doon, matutuwa sa'yo. Yun ang pinagmumulan ng pagkakaibigan. Tama ba mga kapatid? Ang Diyos, pag ginawan mo ng mabuti si Kristo, ligaya niya yan sa araw-araw Pinakamamahal niya yan Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Pakinggan mo. Sa Kawikaan 19:17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Alam nyo kung anong bayad, mga kapatid?
Pag gumawa ka ng mabuti kay Kristo, hindi mo kailangan makita siya ng personal. Ha? Sabi niya, gawan mo ng mabuti yung kanyang mga kapatid, kahit ang pinakamaliit sa mga ito, yung pinakawalang kwenta. Pag ginawan mo ng mabuti, anong bayad ng Diyos? Pakinggan mo. 25:34. Kung magkagayon sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So ayan mga kapatid, gusto mong mapangiti ang Diyos, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Dahil sabi ni Pablo, sa mga bagay na ito, ang Diyos ay totoong nalulugod. Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo at napapangiti siya. Napapangiti siya. Sigurado ko dyan mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sa oras na makakita ka ng nangangailangan, humihingi ng tulong sa'yo, kahit gusgusin pa sa daan yan, huwag kang magdalawang isip. Kung may maitutulong ka, tumulong ka. Huwag kang magkakait sa kanya. Okay lang kung wala ka. Kung wala kang maitutulong, wala namang problema doon. Pero kung nasa kapangyarihan mo na tumulong at gumawa ng mabuti sa kapwa, samantalahin mo yung pagkakataon. May kayamanan ka naman. Hindi mo naman din ikakahirap yan . Sa mga ganong pagkakataon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa mga pagkakataon na pwede kang gumawa ng mabuti, ang mata ng Diyos nakatitig sa'yo. Naghihintay siya kung anong gagawin mo. At hindi lang ang Diyos, pati si Satanas nakatingin sa'yo. Inaabangan ka kung gagawin mo ba, kung ano, tutulungan mo ba ito, magdadamot ka ba sa kanya o pagpapakitaan mo siya ng mabuting kalooban. Nakatingin ng Diyos sa mga oras, tandaan nyo mga kapatid, sa mga oras na ikaw ay nasa puntong kailangan mong gumawa ng mabuti, ang mata ng Diyos nakatitig sa'yo. At si Satanas ay naghihintay sa susunod mong gagawin. Bakit? Parang si Job. Si Job, ano sabi ng Diyos kay Satanas? Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki. Sabi ng demonyo, matatakot ba si Job sa'yo nang walang dahilan? Ba't hindi siya matatakot? Pinagpapala mo siya, pinoproteksyonan mo yung ang mga ari-arian niya. So anong ibig kong sabihin dito mga kapatid? Ang Diyos at ang demonyo nakatingin kung gumagawa ka ng mabuti o hindi. Kaya nga kung dumating yung opportunity na makatulong kayo sa kapwa-tao, samantalahin nyo mga kapatid. Dahil nalulugod ang Diyos, totoong nalulugod, sabi ni Pablo, sa mga ganitong bagay. Huwag niyong hayaan na sabihin ni Satanas sa Diyos, o kita mo na, yung nagpapakilalang anak mo daw, napakadamot. Sinong mapapahiya? Pakinggan ninyo, sa Roma 2:23, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. So ayan mga kapatid, hanggang dito po ang ating paksa. Kung gusto mong mapangiti ang Diyos sa gitna ng kanyang araw-araw na sama ng loob, gumawa ka ng mabuti alang-alang sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa huli, makakaligtas ka sa galit ng Diyos sa mga huling araw.